It's been a while simula nung nabili natin tong si Pindot natin, ang Honda Click 160. At dahil second hand nga po ito ay hindi natin ito nabili sa perfectong kondisyon or sa magandang kondisyon dahil may tama ang kanyang ball race. So ngayon ko pa lang talaga mare-review yung talagang performance nito dahil nakapag change oil na rin tayo at gear oil, kaya naman super smooth na ng kanyang andar. Uy, ba't nakabukas ang kanyang trunk? May chichirya sa loob oh. Di kaya pa rin yan. O liliko pa. Sige maggit-gitan kayo. Alam ba niya? So ayun na nga, dahil naayos na yung kanyang steering condition at maganda na yung kanyang manibela, napakaganda na ng handling nito. First impression sa paggamit nito nung unang hawak ko din is parang nakasakay ka lang din sa lower cc na Click or kagaya ng sa 125 at 150. Same handling, same riding position, at saktong-sakto lang din yung taas ng manibela niya kagaya nga sa lower cc. Ang pinaka naninibago ako dito dahil nanggaling na rin tayo sa 150cc na Click ay yung kanyang arangkada at acceleration. Kung ikukumpara kasi sa 150cc, kahit pa sabihin natin ilang cc lang yung pinagkaiba nila, dahil ang accurate na cc nito is nasa 156.9 or sabihin na lang natin 157cc, malayo yung pinagkaiba nila sa performance. Kung maalala nyo sa recent video natin is nag-experiment tayo ng bola sa 150 natin. Doon nagpalit tayo ng magaan at mabigat na bola. Nung nagpalit tayo ng magaan na bola ay medyo lumakas yung arangkada ni Scarlett natin or ng 150cc. Pero kung ikukumpara yung nakatune na bola ni Scarlett or yung mas pinagaan na bola na may arangkada, walang sinabi yon sa arangkada nitong ating si Pindot. Dahil dito kahit stock lang yung kanyang makina at yung kanyang panggilid, ay malakas yung arangkada nito at saka yung acceleration. Maninibago ka talaga kung galing ka sa 150cc Sa top speed ay hindi ko pa nasubukan pero napaabot ko siya ng nasa 104 nang hindi ko pa tinutodo yung aking throttle. Kasi sa 150 ko, sagad na yung throttle, dun pa lang siya magwa 100 pataas. So, ibig sabihin, mas tataas pa siya sa 100 ng malayo-layo. Doon nakita ko sa mga video sa YouTube, umaabot siya ng nasa around 125 pataas. Abot siya ng 130 pataas kung nakaremap na yung motor. Pero kahit hindi mo siya i-setup at wala kang baguhin sa panggilid, ay sobrang ganda na ng takbo niya actually. Tama nga yung sinasabi ng marami na kung ano yung hindi mo makita or yung kung ano pa yung hinahanap mo sa 150cc na Honda Click ay makikita at mahahanap mo na dito sa 160cc. Kasi akala ng iba yung 150cc na Click kung i-compare sa 160 is parang 10cc lang daw. Sasabihin nila 10cc lang yung pinagkaiba or 7cc lang, mga ganon. Minsan kasi hindi natin pwedeng ikumpara yung motor base sa cc lamang. Ang daming pelko ngayon ang dami nila, kaya pala brown out dito maghapon no? Daming ginagawang kuryente. Balik tayo sa usapan. Makina kasi ng 150cc na Click ay naka 2 valves lang siya. Ibig sabihin nun, isang exhaust, isang intake. Valve na yon is importante sa motor. Yun ay nakapwesto sa may chamber natin, sa combustion chamber. Kumbaga yung intake natin, yung nagpapasok ng gasolina at hangin na tamang timpla at tinitimpla yan ng ECU. Sa exhaust naman, pagkatapos pumutok or nakompress yung hangin at gasolina at naipit at sumabog, ilalabas nun yung mga residue, mga usok, mga carbon deposit doon sa exhaust chamber. So dahil ang Click 160 ay merong dalawang intake,
at dalawang exhaust. Dalawa silang nagtutulong, or parang sabihin na natin pares silang nagtutulungan para magkaroon ng magandang combustion sa ating mga makina. So usually bukod sa 2 valves, 8 valves, sa mga big bike, sa mga malalaking sasakyan, doon na natin makikita yung mga 8 valves, 16 valves, 32 valves. Ang concept kasi niyan, the more na mas marami, the more na mas malakas yung makina. Tapos bukod pa dyan yung piston na siyang umiipit sa mixture ng gasolina natin. So the more na mas maraming piston din, the more na mas malakas yung makina dahil marami silang nagtutulungan para mapaikot yung crankshaft. So yun, bukod doon ay tumakas din or tumaas din yung torque at saka horsepower ng ating 160 compared sa 150cc. Actually, hindi naman sa pagiging bias ay todok ng mga racing ng Click versus NMAX, Click versus Aerox, Click versus ADB, mga ganong kompetensya, yung mga friendly game lang. Para yung tipong para masubukan lang nila kung sino yung mas mabilis stock to stock. So natuwa ako, no? So medyo natuwa lang din ako dahil yung 160 pala kaya niya makipagsabayan at kung minsan kaya niya pang manalo sa mga katulad niya na category kagaya ng NMAX, Aerox na nasa 155cc din pataas. Pero aside from that, kung hindi naman pangarera yung hanap mo sa motor, minsan kasi category din natin or preference din natin yung mabilis na motor dahil hindi naman sa gagamitin natin siya pang racing. Minsan kasi ang nasa utak lang natin is malakas yung motor at hindi siya mahuhuli, ganon, mga ganong bagay. Kaya naman may iba na modify kasi gusto nilang maitono pa or mas mapabilis yung arangkada, yung hatak, yung acceleration ng motor. Pero so far itong Click 160 na yung may pinakamagandang acceleration at speed sa maxi scooter na nahawakan ko. Sa long ride natin, dun natin matetes yung ganda ng performance nito dahil as of now is hindi muna tayo masyadong kalayuan, pero so far so good. Napakaganda ng performance ng Click 160 natin. Parang mas pinalakas lang siya na 150cc. More torque, more acceleration. Woo! Ang nagustuhan ko pa yung kanyang combi brake kagaya nito, sudden brakes. Dahil may combi brake na rin ito, ay tinutulungan ng rear brake yung ating front brake. Goods na goods para sa mga beginner na hindi marunong magtimpla ng preno at isa lang yung pinipihit na preno, which is goods pa rin naman kahit sa mga hindi beginner dahil kahit papano nagkakaroon ng magandang tulungan yung brake natin at mag-cause ng magandang braking system or paghinto ng ating mga motor. Buti na lang hindi nila tinanggal yung combi sa 160. Same pa rin naman sa handling. Halimbawa nagbabagal tayo at lalarga tayo, kasi di ba nabanggit ko sa previous video natin about sa bola, pag maganda yung acceleration, hindi mabigat sa manibela, maganda yung handling. Dito sa 160 natin, napakaganda ng handling niya. Kahit medyo nagbabagal tayo, ay naigagalaw natin ng maayos yung ating mga manibela. So dito kay pindot, ramdam na natin yung acceleration, kaya wala na yung ganong pakiramdam na bigat sa manibela kapag lumiliko. Naninibago pa rin talaga ako eh. Alam mo yon, galing ka sa 125cc tapos ngayon 160cc na. Kaya minsan naninibago ako. Ito mga kaharap natin ngayon, mga 125cc. Iniisip ko ganyan lang din yung sasakyan ko nun, pero ngayon iba na yung ano ko eh, iba na yung stoplight natin eh. Hindi na siya ganyan. Ayan yung nasa harap natin, hindi na siya ganyan. O, pasok na tayo dito, shortcut.
Ay, may nakita na ang 160. Naghanap ako ng kaparehas nito. Yun, 160. Hanap ako kung titignan ko kung bihira lang talaga yung 160 dito eh. Ang kagandahan dito sa Click, hindi pa niya tinanggal yung kanyang sabitan or hook dito na pwede sa helmet natin. Ayan, goods na goods kapag aalis tayo. Sa konsumo naman ng gasolina, kung makikita nyo, naka 47.8 kilometers per liter tayo dun sa binyahin natin kanina. Sobrang tipid na yan. At also, syempre, nandyan pa rin yung alarm system natin. So, pipindutin lang natin tong susian para ma-assure natin na safe yung ating mga motor. So, yun ang may umiilaw dun. So, yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. First ride impression kay Pindot. Bye-bye!